Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung lingkod Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, magpapasalamat lang muna ako sa aking mga subscribers, sa ating mga viewers dyan. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at shoutout na lang sa mga viewers natin na nawawala. Maraming salamat sa inyong suporta noon. Maraming salamat, shoutout sa inyong lahat dyan. Yun na nga, tuloy na tayo kagad sa ating topic. Nagkakamali itong si Nanay Franz Castro. Hindi natin ito tawagin congressman dahil convicted na ito. Dapat nakakulong na ito. Dapat nasa malamig na rihas na bakal na itong si Nanay Franz Castro. Dahil nga convicted na ito, bakit ba patuloy pa rin pinapayagan ng kongreso yan, ng tuwadkom na makapagsalita dyan? At kung ano-ano pa yung kababalaghan na ginagawa nitong si Nanay Franz Castro. Pero ito mga kababayan lagot itong si Nanay Franz Castro. Dahil nga nagkakamali siya ng binangga mga kababayan. Nagkakamali siya ng inaapakan niya. Dahil ito pa lang si Atty. Lopez. Naku po, matindi pa lang background nito mga kababayan. Yung ama pala nito ay isang judge. At yung mga tito nito ay mga dating nanunungkulan sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. Yun ang magaling talaga, yung si Pangulong Marcos Sr. Kahit saan tayo magtanong noon, magaling daw talaga yun. Kaya bumuto tayo kay Marcos Jr. kasi inakala natin na yung tatay ay kasing galing din yung junior mga kababayan. Pero nga, pasensya na, nabudol tayo mga kababayan Yun na nga balik tayo kay Nanay Franz Castro. Yari ito, lago talaga ito mga kababayan dahil rirismakan itong nangyari nito. Parang nautakan na naman sila ni BP Sara. Parang patibong ito ni BP Sara talaga para makita talaga kung anong gagawin nitong tuwadkom na ito. Ayun na nga, kumagat sila sa pain nitong si BP Sara. At yun na, pinakontempt ni Nanay Franz Castro. Nanay ba? Lola. Itong si Atty. Lopez, na yun pala, yung ama pala nito ay isang huwis mga kababayan. Yari ka ngayon. Imbis na convicted ka na, madagdagan pa yung kaso mo ngayon. Ilang taon na ba ito si Nanay Franz Castro? Pag halimbawa, makulong na naman, makonvict na naman ito, dahil nga sa risbak ni Atty. Lopez, ilang taon kaya ang gugugulin nitong si Nanay Franz Castro sa kulungan? Isama na yung anak niya, anak-anakan niya, na si Manuel mga kababayan. At yung si Brusas, dapat magkasama ito. Yung mga NPE na yan, dapat wala na talaga sa kongreso yan. Bakit pinayagan ba ng ating pamahalaan yan? Yun ang wag na natin itong patagalin. Itong video na ito ay audio lang pala kinuha natin mula sa YouTube channel ni Robin Sweet Sweebis mga kababayan Nanghiram muna tayo ng audio sa kanya. Wag lang yung hindi natin kinuha yung video mga kababayan. Audio lang muna ito pero maganda naman napakinggan. Ito na, sabay-sabay na natin itong paano. Tila nga mali nang naipakontempt ng House of Representatives si Atty. Zuleika Lopez. Mukhang siya na ang Trojan horse na pinakawalan ni Vice President Sara. Napag-alaman sa isang source na ang tatay ni Atty. Zuleika Lopez na si Judge Jose, maging ang kanyang uncle na Mayor at Congressman Elias ay mga pare-parehong nagbigay ng serbisyo sa tatay ni BBM na si dating Pangulong Ferdinand A. Marcos. At hindi lang yan, si Atty. Lopez ay isang information officer sa UP Mindanao at siya ay isang graft investigator sa opisina ng Ombudsman. Kaya tila mali sila nang napakontempt. Ayon sa post ni Peter Chu Lavina, I know Zuleika Lopez and her family. Her father, Judge Jose, and Uncle Mayor and Congressman Elias both served Marcos Sr. Her intellect and dedication to public service are off the chart compared with many members of Congress. She is a lawyer. Many lawmakers are not. She was information officer at the UP Mindanao, graft investigator at the Office of Ombudsman in Mindanao, City Council Secretary of Davao when I was City Councilor, City Administrator of Davao and Chief of Staff of the Office of the Vice President.
in the way she is being treated by Congress only reinforces our belief that the lowest house is nothing more than a torture chamber persecuting its invited resource persons and civil servants like her. What a shame. Opinion naman ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Congresswoman Franz Castro had Attorney Zuleika Lopez cited in contempt for asking the COA not to transmit the details of liquidation of the confidential funds until the notices of disallowance had been settled with finality and the existing court cases resolved. Attorney Lopez had argued through another person who wrote the request that confidentiality served a public purpose and that the public interest could be compromised. It is for the same reasons that these are not subject to publication or inquiry under the Freedom of Information. The congressman ruled that Attorney Lopez had deliberately delayed and obstructed the inquiry, both of which they say constitute contemptuous behavior. Attorney Lopez has defenses. For example, the joint committees should have respected the ongoing judicial proceedings. By conducting their own inquiry, they expose the OVP to public prejudice before the case is decided. Furthermore, the congressman put in peril confidential informants and operations. The congressman said there is no law that bars them from obtaining the information, and that is true. However, they make no mention of the dangers both to the specific informants and operations of the OVP, but they are also silent on investigating other similarly situated agencies. Despite her apology and motion to lift the order of contempt, she is now being held in the premises of the House of Representatives. Subject to her filing an appeal with the joint committees, she is to be detained until Monday. No one can ignore the glaring self-serving politics of this Congress under Speaker Martin Romualdez. Attorney Lopez is one of the highest officials of the OVP, carrying the rank of Undersecretary. Despite making a legitimate request, there is no law bearing it. Congress punishes her, law or no law. What remains obvious is going after Attorney Lopez is going after VP Inday by proxy. They want to discredit Inday in the eyes of her own people in OVP. Pinakawalan na ni VP Sara ang Trojan Horse. I can't wait for the next move. Mali sila ng pinakontempt. Samantala laking sam ito kay komunistang Franz Castro ang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na once convicted na ang isang tao, siya ay talagang convicted na kahit siya pa man ay mag-appeal sa korte. Kahit ang malaking katanungan ni I.M. Shanwayne, ano pa ba ang ginagawa ni Franz Castro sa Kongreso? Narito ang kanyang comment at reaksyon, panoorin natin. Attorney Conti, when would you consider a person a criminal? Your Honor, under the rules, a criminal would have to be convicted of a crime. Even if you have been convicted sa, for example, regional trial court, nag-appeal siya hanggang sa Korte Suprema, is already considered a criminal under the eyes of the law? Yes, Your Honor, because there is a conviction. Of course, you can contest that. Pwede nyo pong sabihin na, under appeal pa rin naman. But the conviction stands. It could be just that hindi siya nagsiserve ng sentence. Hindi ba parang ironic na may isang kriminal dyan sa House of Representative na nag-iimbestiga sa EJK? Imagine nyo, no? Convicted ka. So, ibig sabihin, criminal nga si Castro. Tapos, kung ano-ano mga pinagsasabi kay PRRD. Tama nga naman si VP Sara. Bakit nila inaalaw ang isang convicted na umupo pa dyan sa loob ng House of Representatives? Ayan, galing na kay Attorney Conti, diba? Ayon kay Attorney Conti, and I quote her, ang isang kriminal daw ay masasabing kung
ikaw ay convicted. And even if ikaw ay may appeal, still, nagsistand pa rin yung pagiging convicted mo, di ba, Castro? So, bakit inaalaw ng Duwadcom ang mga gaya ni Castro na isang convicted na magtatanong at mag-iimbestiga? Kaya kahapon, di ba, parang nakakatawa, hindi nga weird eh. Ang awkward. Yung mga pinagsasabi ni Castro, nakakala mo, meron talaga malasakit sa mga maliliit, sa mga kabataan. Knowing that, siya mismo, yun nga yung rason kung bakit siya na-convict. May involvement sa kidnapping. So, paano ba yan, Franz Castro? Mismong kakampi mo na. Si Atty. Conti ang nagsabi na ikaw ay isang kriminal. Tapos may kapal ka ng muka, makisawsaw at mag-imbestiga. Sa bagay, yung ibig sabihin nga ng stupid sa Tagalog, hindi mo alam. Tiyak kaabang-abang ang magiging resback ni Vice President Sara sa pagpapasited contempt nila ng Kongreso kay Atty. Zuleika Lopez. Mali sila nang mali talaga. Talagang mali naman talaga lagi itong quad ko, mga kabantuan ko pala, ano. Itong si Nanay Franz Castro, ano, ay bakit, ito lang rin yung ipinagtataka ko. Kasi nga, convicted na ito, pero bakit patuloy pa rin? Ulit-ulit tayo, ano, bakit patuloy pa rin? Pinapayagan pa rin ito ng Kongreso, ano. Samantalang yung iba, no, na kalaban ng pamahalaan, kahit wala pang, hindi pa convicted, ay talagang tinutugis ng mga kapulisan. Samantalang itong matanda na ito, itong si Nanay Castro, andyan sa loob ng Kongreso palagi. Bakit hindi maristo ito? Palakasan ba? Palakasan na lang ba talaga sa ngayon? Kahit na convicted ka na, kung panig ka, kung bata-bata ka ni Romualdez, ay hindi ka pwedeng galawin. Kalokohan, mga kababayan. Abangan natin itong resback ni Atty. Lopez. Yari talaga itong si Nanay Castro, mga kababayan, dahil isang huwis pala, isang judge pala itong ama nitong si Atty. Lopez, hindi naman siguro papalagpasin. Kahit naman siguro ako yung ama, tapos pinakulong mo yung anak ko na nasa tama naman. Ikaw pa yung convicted, ikaw pa yung ang lakas ng loob na magpakulong dyan sa Kongreso. Naku po, abangan natin, mga kababayan, kung anong mangyari kay Nanay Castro. Hindi na tatawagin itong congressman dahil hindi na ito dapat tawagin congresswoman. Kasi nga convicted na ito, mga kababayan. Dapat na sa kulungan na ito. Matanda na sana. Sana anuhin na natin ito, igalang natin ito dahil matanda na, lula na. Pero kung makapagsalita, mga kababayan, yung nakaharap nga inito si dating Pangulong Duterte, pero hindi naman siya nanalo sa sagutan nila ni Pangulong Duterte. Kinain lang naman siya ng buhay, pinagtatawanan nga lang siya ng ating mga kababayan, pero nakakarindi pa rin, mga kababayan, dahil nga kung ano-ano na lang yung mga katanungan, parang hindi lula yung kaniyang mga katanungan, parang akala mo grade 1. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, kayo na lang yung bahalang mag-abang dyan kung anong mangyari dyan kay Nanay Franz Castro, mga kababayan, kay Lola, kung ano ba ang resback nitong si VP Sara Duterte, ditong ama nitong si Atty. Lopez, mga kababayan, at yung mga tiyuhin pala nito ay mga tao dati ni Pangulong Marcos Sr. Yun talaga ang magaling, mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ulit, mag-shoutout lang tayo. Shoutout tayo sa mga viewers natin na wala na, hindi natin nakikita sa ngayon. Talagang wala sila, mga kababayan. Okay lang yan. Edgardo Zamora, shoutout. Habundok tayo. Shoutout kay Tuti Consulta. Shoutout kay Stila Simbrano. Stila Simbrano, shoutout sa'yo. Stila Zambrano, shoutout na rin kay Ma'am Berger Paralidios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout na Unima. Ito, basahin natin to, si Ma'am Joyce, ito. Nabasa ko na pala to kanina, Kay Ma'am Elisa Borbin, basahin natin ako.
Nako, buisit naman ang TV sa si TV. Nabasa ko na rin ito nakarang araw. Shout out na rin kay Ismiling Lobster. Trolls, husay nyo. Trolls ba ako? Shout out na rin kay Kukiana. Thumbs up, enjoy life. Maraming salamat sa iyo, Kukiana. Shout out na rin kay Super Mario. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Gusto kong panahon, may basahin ako kay Ma'am Joyce ng Japan yung komento niya, hindi ko na makita. Emmanuel Melicor, shout out. Armando Cabrera Idol, shout out. Maraming salamat ha. Henry Payat, shout out. Shout out na rin kay Wills, shout out kay Bobby Gregory, shout out ha. Chairman Kadima lang ang sakalam, salute and proud. Shout out na rin kay Susan Managbanag, shout out kay CRTV channel, shout out sa iyo ha, Idol CRTV channel at sa iyong mga subscribers dyan. Shout out na rin kay Marico Pascual, shout out kay Bini Igam, shout out Idol, shout out ha, shout out kay Angelis View, shout out kay Emmanuel Melicor, tapos na kay Virginia Gregorio, shout out ha, Virginia Gregorio, salamat at may katulad nyo na nananindigan sa katotohanan, katulad namin na kinabang sa war on drugs ni Tatay Digong, naging peaceful ang aming basahin natin lugar. Yan ang sabi ni Virginia Gregorio. Shoutout na rin kay Edie, kay Bobby, tapos na. Shoutout na rin kay Lydia Daraway, kay si Ma'am Joyce, shoutout ha. Good evening po ni TV mo. Kakawi lang galing work. Talagang magulo ang bansa pagpalapit na ang eleksyon, kahit anong paman ganyan. Sana ganyan pa rin hanggang ngayon. Yan ang ating bansang Pilipinas. Amping po, God bless. Amping din Ma'am Joyce ng Japan. Yun ang hanggang dito lang. Shout out na rin kay Reaction. Shout out na rin kay wala na tayong i-cook shout out na lang sa lahat at hanggang dito lang muna. Once again, this is Sunday TV mo. Abangan natin ang race back ni Atty. Lopez kay Nanay Franz Castro. Huwag natin tawagin congresswoman ito. Pasaway, matanda ka na sana. Dapat ikaw na yung magturo ng kabutihan sa mga kabataan. Dahil pinapanood ka, pero ikaw pa yung gumagawa ng kalokohan. Hanggang dito lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Ingatin lahat. God bless bawat isa sa atin.